Oras po natin, 6 na minuto na makalipas ay 9 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning. Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session ng DZRH. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito, syempre, sa barkada executive session, Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, at syempre si General Widodi Dulay. Good morning. Morning. Nice to be back. Ay, syempre muna ay atin pong ipapanalangin yung ating mga kababayan dyan sa Bicolandia. Alam mo, Sen. Lalo na sa Camarines Sur and Albay. Kamsur, Lagunaga. Alam mo, yung ibinagsak daw na ulan dyan. Ano ba? Sa isang 2 araw, months. yung 2 months na rainfall. Mag-iingat po kayo dyan. Sana naman makarecover po kayo kaagad. Balita ko naman ang ating Pangulong BBM ay nag-ikot kahapon. Ngayon yata mag-iikot din. Nandun siya ngayon. Para makita yung tunay na sitwasyon dyan sa mga na nangyaring pinsala dyan po sa Bicolandia. Alam nyo, malaking bagay yun kasi pag nag-iikot ang Pangulo, palagi nga natin sinasabi rito. Alam naman ng ating mga kababayan na parating nangyayari yung mga ganyan. Ano? Kaya lang, yung kanilang mga paghihirap, yung kanilang mga hinaing, ang gusto lang nila, naiibsan yun. Pag nakita nila yung presidente, nando doon. Di ba kasi alam naman nila hindi overnight yung rehabilitation, hindi overnight yung pagre-recover, pero the mere fact na iikot yung Pangulo, ang laking mensahe na doon sa ating mga kababayan na andyan ang gobyerno. Andyan ang gobyerno. Laking impact, perception. At saka ito, marami dito nangyari, kung Jonathan, paring Ed, na yun naman talagang hindi naman natin maasahan dahil hindi naman talaga nakadirekta sa Bicol, for example, yung bagyo, no? Mm-hmm. Pero yung epekto noong bagyo, doon bumaksak, doon bumuo sa Naga, sa Bicol region, no? Kaya talaga sabi nga nila, isang di ba? Yung higop doon. Isang buwan na ulan. Dalawang buwan na. Oo, isang buwan na ulan, itinapon sa isang araw. Ibang klase nga Mabigat talaga. Kagaya niyan, ang sinasabi nila nag-landfall sa Isabela, walang ulan. Walang ulan sa Isabela. Puro hangin yan. Hangin Pero yung higop yung rainfall, doon tumama sa Bicol. Sa Bicol talaga. At saka galing ako sa Bisaya. Abay, tinitignan ko sa balita, ang bagyo nandun sa bandang Isabela. Pero ang lakas ng ulan. At saka hangin. Tama. Bumalik na dito sa metro. Parang ang laki ng sakop nung bagyong ito, no? Malawak ang Ay, nako. Pero mga kababayan, alam nyo, mga Pilipino naman, very resilient tayo Di ba? At may kasunod pa, di ba? May parating pa. Meron pa. So sana naman pagdarasal natin yung mga naapektuhan, no? Marami, Southern Luzon tsaka Bicolandia ang talagang tinamaan. Pati rin part of Visayas, meron din tinamaan. Quezon, Cavite nga Batangas. Landslide, di ba? Hindi rin yung Lipa. Tsaka sa General Trias. Batangas, marami doon. Batangas, Quezon, hanggang Bicolandia. Yan ang pinagdarasal natin, no? Lahat na naapektuhan. Siyempre, mga yumao. Siyempre, nakakalungkot na pag ito'y naririnig natin. Pero ito talaga sigurong, ito yung tinatawag na climate change, no? Ito na talaga. Di ba? So, yung mga dating hindi dinadaanan ng bagyo, ngayon, doon na dumadaan, di ba? Iba na ngayon. At saka naalala ko, nung mga bata tayong apat, medyo pag ganitong mga panahon,
wala nang halos bagyo to eh. Malamig-lamig na nga. Malamig-lamig na to, papuntang Pasko eh. Oh, di Pero ba? ngayon, pag yung, lalo na yung end of the year, doon yung super typhoon. December. Di ba doon nakapansin mo tuwing Pasko? Oo. Doon yung mga pinakabigat Matitindi, na, na bagyo. Di ba? Tsaka super typhoon, no? Iba na, super, iba na yung Pero lakas niya. nakikita mo yung dito, dati-rati, pag ganyan na bagyo, Marikina, patay na yung Marikina, tumata. Oo. Pero naayos, wala silang, mabilis ang paglabas ng Pero Tubig. umabot din yata sa second alarm eh. pero hindi nakagaya dati. Hindi na ganun kabilis. Oo, Mabuti naman. Ako noon, naalala ko noon, kung doon nung mayor ako, nung tinamaan ng Ondoy. Alam mo, San Juan, no? Kasi meron kaming San Juan River. Siguro 30-40% tong namin na nalubog. First time in Ganun ba? history. Oo. Kasi Grabe diba, yun. Ang San Juan medyo mataas na. Mataas yun, pero yung mga river yung sa bandang baba. riverside, Yes. yun ang mga 5-6 na barangay. Nasaan yun? Doon sa may bandang Agora? Yun. Yan. Yun yung may dapat, yung huling, kaya nilagyan natin ng pumping station, no? Nakatulong naman, nung ako yung nag-mayor, congressman, hanggang senador, isa na lang yung kulang doon na hindi nalagyan. Nakakalungkot dahil sa politika. Isa na lang sana, kaya nalulubog lagi yung isang barangay doon. Hinaharang kasi ni mayor, no? Dahil naiirata yung dapat flood control doon na isang pumping station. Pero nung naalala ko noon, talagang hindi mo alam anong gagawin mo, itawag doon. Hindi mo alam sino uunahin mo eh. No, nararamdaman kayo nangyari dito sa Kamsur na sino uunahin. So ang ginawa namin, unahin natin yung mga buntis, mga senior, yung mga safe na nasa bubong, saka na lang kasi mamimili ka ngayon eh. So ganoon na mangyayari niyan dahil talagang hindi mo na talaga nature na to talagang Iba. gagawa ka na ng paraan kung sino yung ipa-prioritize mo. Tsaka balita ko nga, pati yung tawag ng emergency, yung mga ambulansya, wala. yung mga disaster. Lubog. Tama si Sen eh. Lubog. Hindi alam kung ano unahin mo eh. Hindi, saka lubog yung mga yun eh. Lubog din sila eh. At saka sila mismo, yung mga rescuers, yung pati Biktima. pamilya nila, Oo. biktima rin. Oo. So, Mahirap. matindi. Oo. Kaya nga dumating doon yung mga Solcom, Marines, etc. Sila na eh. No, maganda nga kasi si Presidente BBM, di ba, kailan ba? Martes pa lang yata o Lunes pa lang nandun na sa command, Command Center, yes. Di ba? Nagbibigay na ng instructions, di ba? Kasama nga yung ating kaibigan dito, Secretary Cesar Chavez. Di ba? Mabuti na lang din nagkaroon ng Taga Kamsur yan, si Cesar. taga Bicol, Partido, district. Partido District. Yung kapatid yata ni Secretary Mayor. Cesar, dating mayor. Dating mayor. Di ba? Mayor Tony Chavez. Di ba? Sana naman makarecover kayo sa tulong po ng national government. Mga kababayan, yung mga nakikinig po sa atin dyan sa Bicolandia, parating na po, kung hindi man nandyan na po yung tulong na pinaabot sa inyo ng ating national government. Mabuti rin at nabanggit dito sa nangyari ngayon, nabanggit ulit ni Secretary Bonoan at saka ni Presidente yung tungkol dun sa original na idea tungkol sa river basin, Yung Bicol, river basin systems. Yun ang dapat original eh. Ano ba yun? Paano ba yun? River basin system? Paano yan? River basin, ibig sabihin the whole area na hawak ng river. Bicolandia. Halimbawa, Bicol River Basin. Cagayan River. Malalaking mga di ba? Pampanga River. Basin yan. Bulacan. Area. Bulacan. Lahat yan. Marilao, may Kawayan, yan mga yan. Pampanga River. Pinag-iipunan ng tubig. Pinag-iipunan ng tubig. Ito mga basin na to, dating basin, ngayon subdivision na. Ganun ba? Hindi, kaya nga tinitignan. Hinaharangan. Yung ba yun? Yung ba yung Kasama mga... yun sa siltation Yung pag wala nang agusan yung Wala tubig. nang lagusan. Kaya alam mo, ang mahalaga, ayan, nandiyan si Sen JV, yung legislation talaga dun sa land use Diba? Yung hanggat hindi mo kasi na ipapasa. As a national land use system. Yung land use system. Ako, isa lang ang... Land use ako. Isa lang ang kuwan ko doon, isa lang ang suggestion. Na sana gawin yon, 'di ba? In coordination with the LGUs. Kasi alam mo, kung merong ito naman simpleng pananaw ko lang, kung merong nakakaalam kung ano yung estado, kung ano maganda doon sa kanyang probinsya, yung LGUs. Kaya lang, ang mga nanunungkulan, yung mga... As a matter of fact, pagkakataon nito ngayon, Secretary John Vic. Kasi lahat ng lahat ng LGU, merong tinatawag na CLUP Comprehensive Land Use Plan. Patignan niya lahat yan.
Ano ba? Nagkakaintindihan ba kayo? Magkakatabi lang kayo? Nagkakaintindihan ba kayo dyan o hindi? Dati rin akong nasa LGU, dati ang mayor, binibigyan natin ng importansya yung local autonomy. No? Tulad that, binibigyan natin ang local. Dahil mas alam nila dapat ang terrain, yung sitwasyon at lugar. Ang problema lang, kanya-kanya sila. Walang coordination. Kaya isa sa problema natin, especially yung nangyayari high-impact projects, halimbawa, for flood control, hindi natutuloy kanya-kanya. No, napipira-piraso. Ayun, sinabi mo, yun, ulitin mo. Sa halip Peraso. Napepera-peraso. Ayun, sa halip na isang high-impact project, halimbawa na lang, Central Luzon, lagi tinatamaan, Bulacan. Pampanga. Dapat yun, yung basin, na kinikita ni Senkong Jonat, na ilalabas yung tubig yan, yung mala Sierra Madre, hanggang, dapat meron tayong floodway hanggang malayo yun. Dapat yun ang pantanggal talaga to. Yung nangyayari, na paghati-hatian yung flood control. Na pera-peraso, ayun. So, kaysa high impact, lahat may flood control na lang eh. Hindi, diba? kaya nga, kailangan natin dito high impact. Pwede bang sa mga basin na tinatawag JB, kong alisihan natin ng flood control na gawin na distrito lang. Gawin na natin na dapat to national level. Ang Hindi, kaya control, nga yung diba? isa sa mga aking Pinay, di ba? Na ibigay sa sa baba. Yung comprehensive master plan for infrastructure. Kasama Hindi lang yun. yan transport, kasama na yung flood control, water management, at energy na dapat, pag national importance or national, dapat priority, dapat wag na pagati-hatian, dapat tuloy-tuloy. Kaya ang flood control sa tingin mo dapat national na. Kasi yung flood control, hindi na ito lokal. Kasi yung floods, hindi naman nagtatapos Hindi lang isa. Nagtatapos sa boundary mo eh. Pwede namang may iba-ibang comprehensive na master plan. Yung implementation, pwede mong ibigay sa probinsya. Pero dapat in coordination. Coordination, mapapagbuo. Diba? Hindi Para buo. Yung palabas ay panorte doon sa national. Ikaw ay pupunta doon sa south kasi probinsya mo na andon. Mahirap. Minsan lang, nakakatawa. Minsan pag yung nakaka-airplane chopper, nakikita mo eh. Kahit na wala talagang syudad o walang community, yung mga riverbanks kahit walang tubig. Pero simentado na eh. Alam mo, yung mga river wall. Wala na. Sayang eh. Sayang. Alam mo nyo, miski na anong takip nyo dyan sa tubig. Kaya nga ako personally. Tubig nga eh. Against ako dyan sa reclamation eh. Di ba? Diyan sa amin, doon sa lumang bayan ng Parañaque. Di ba? Matagal ko na nga sinasabi. Yung reclamation na yan, di ba, magdudulot ng baha. Siyempre, babara. Di ba, yung tubig ho, kahit na anong patong nyo ng lupa, maghahanap ng lulusutan yan. Di ba? At saka ito mo, yung Dolomite lang, di ba? Nagbaha ang buong Malate. Maliit lang yung kakapiranggut lang yung Dolomite Beach, ha? Ayun na nga eh. First time na nagbaha sa Malate, si Kuya Kim pa nga nagsabi sa akin, diyan nakatira. First time sabi niya na ganito ang bilis tumaas ng tubig. Di ba? Sino lang ang tumabor yan? Di ba? Yung gumawa lang ng Dolomite. Di ba? Kaprasong sandali ng pagpapaganda. Pagkatapos, yung buong Maynila naman ang babahain. Di ba? Kapiraso lang yun. At saka, tama ka, Ed eh. Natural, yan? Waterway. Hindi mo kayang labanan ng nature. Di ba? Takpan mo yan. Hahanap yan. na pupuntahan ng malalabasan. Di ba? Pero ang isang mahalaga na nakita natin dahil dito sa Bagyong Christine, alam mo, Sen, yung requirement na yung mga probinsya, di ba, magkaroon ng mga evacuation centers. Yes. Evacuation centers na pwede namang multipurpose. Di ba? Pwedeng mag-design na barangay ang taas. Di ba? Ang baba, yung evacuation, hindi lamang pagbagyo, pag may sunog, pagbabaha. Di ba? Multipurpose. So, dyan makikita yan. Di ba? Sabi nga nung iba, yung ating po mga mambabatas, you put your money where your mouth is. Di ba? Hindi yung puro lang kayo tokis, tulungan ng Bicol, nabaha ang Bicol, lalo na yung mga magre-re-election, di ba? Pakita ninyo na talagang concern kayo sa pamamagitan, ngayon, panahon ng budget, hindi ba, Sen? Maipakita ninyo yung pagmamahal nyo doon sa Bicolandia, nakita nyo yung problema sa Christine, ano yung mga dapat, di ba, immediate, mid-term, at long-term na solusyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng budget. Diba? Diyan sa mga lugar na yan at doon sa mga tamang infrastruktura. Ako nung mayor din ako, alam mo Ed, no? Siguro dahil developer din ako, dapat talaga sa development, mag-iiwan ka ng 30% for open space. Oo naman. No? Yan yung sinasabi mong disaster evacuation center. Kaya nauso yung basta may basketball court, kino-cover. Di ba? Nauso yan. Lahat naghihingian. Noong time ko, kung ano yung mga naiwan na lang,
ayokong bigyan kasi yan na lang ang open space natin pag mayroong earthquake o anumang panahon, yan ang tatakbuhan mo di ba? So dapat magkaroon tayo ng ibang evacuation center pero yung mga open space iiwanan mo for disaster at syempre ano rin for a healthy environment iba yung May open hangin. space May ka. open space pa rin 30%. May breathing space. Ngayon, wala na sa amin puno na. Pero sa probinsya naman, napakarami namang open spaces pa. Tama. Di ba? So, Tama. sana lang, itong pangyayaring to, may panahon pa naman dyan sa pagbabalangkas ng budget. Di ba? Makita nung ating mga magigiting na senador sa pangunguna ni Senator JV. Di ba? Yung pangangailangan dito sa mga evacuation centers na ito. Siguro, alam mo kung Jonathan paring Ed, Sen. JV, ang tagal na natin pinag-uusapan to Hindi naman to bago sa atin dahil ang bagyo lagi naman tumatama sa atin. Yung karanasan ng Pilipino sa probinsya man o sa lungsod, pare-pareho. Lagi naman natin na alam kung ano nangyayari. Ang tanong meron ba nagbago mula noon hanggang ngayon? Ano? Wag nyo kasi... oras na talaga na magkaroon na ng isang pambayan na plano at kilos para dito sa pinasabing mga pagbaha at pag-ulan, ano? Kasi napakatagal na, paulit-ulit na lang Huwag nyo kasi papagawa yung inyong comprehensive land use plan sa developers. Yun ang problema. Lalo na yung mga malalaking mga... Ito, hindi naman sa kuwan. Alisin na sa... Maubos ang open alam space mo, natin. may inis, pero alisin na sa lokal. Alisin nyo na po sa lokal yung paggagawa ng mga project na flood control, dredging, lahat ibigay yun sa national yan. Basta may national project. Basta ang susundan, national plan. Dapat wag gagalawin. Yun ang hindi ka pwedeng maggawa ng sarili mong plano sa lokal. Dapat susundan mo ang national cut implementation sa'yo, sa distrito mo, sa lokal mo, pwede. Alam mo, dun sa ibabaw, sa national talaga, yung land use ang importante. Sa akin, hanggat nandyan yung mga malalaking negosyante na pumasok sa politika, di ba? Yung land use na yan, walang ibig sabihin. Walang pupuntahan at yan. hindi mapupuntahan. Wala yan. Walang mangyayari dyan. Diba? Natutulog na. Kasi siyempre, kung ikaw, yung land use na gagawin ko, against doon sa business objectives ko. Paano ba naman yung Di harangin ko na lang sa committee. Hindi, harangin ko na lang sa committee ko. mas mahirap nga magpasa ng land use plan. Ilang taon na yan? Dekada na. Na medyo malabnaw. Kagaya nangyari sa power. Nagpasa tayo na Epira, pero labnaw. Epira. Malabnaw na malabnaw. Epinera kasi yung Epira Ipinera. Basta sa akin, halimbawa, di ba, mining, ano stand mo sa mining? Kung ikaw may minahan, at ikaw ay senador, lang naman kumontra ka dyan sa mining. Hindi ba? Yan ang problema. Hanggat ang ibinoboto natin, yung mga malalaking negosyante, di ba, na ang interest syempre, yung kanila, bago yung taong bayan, delikado tayo. Ito, babati lang tayo sa ating mga nakikinig sa atin. Lalo na dito sa Facebook, si Lani Fabro Aguilar, si Emerson Viernes Andres Sr., si Ria Soto, good morning. Wayne Gonzalez, good morning. Si Alex Soliman, sabi niya, kaya dapat ibalik ang governor sa MMDA siguro to. Hindi lang ang mayor. Sabi naman ni Paulo Apostol, hi, Papa JB. Okay. At good morning din kay Dindo Santiago. The Vision Drainage to Nowhere project ng congressman namin sa San Juan. Ay, nako. Okay. Hindi kasi iniirata nila. Pinaghati-hatian. Doon natin nakikita. nakikita. Daw ang mga developer, sabi ni London Charlie, yung problema, nanalo pa nga Ang problema ho dyan, boboto nyo yon, gagraduate, lalagay nyo yung anak, gagraduate, lalagay nyo na naman yung isang anak. Saan tayo pupunta? Break muna tayo, baka masabi ko kung sino. Batiin muna natin. Bate. Congratulations kay CJ Opiana, first runner-up doon sa Miss Grand International. Ate, sayang, muntik na siyang manalo. Meron bang taga-Subic. May nagpapabati ba kay Cynthia, Sen? Saan? May nagpapabati sa kanya. Yung pinadaan lang sa iyo yung pagbate? Hindi, nakita ko lang dito. Ayun. Tsaka nakilala ko dahil nung nagmumotor kami minsan, kilala siya nung taga Sambales yan Ayun. Good morning, Odette Cortez. Good luck. Congratulations. Good morning, congratulations. Baka kakulan, Sen, bago tayo mag-break, may nagpasabi sa iyo na i-congratulate. Good morning muna. Good morning. Galing dito sa ating mga kaibigan sa Bulacan, sa Butil, sina Nestor Custodio, si Bonel Nicdao, saka si Fanny Apagian, mga Butil members. Siyempre si
Colonel Francis Cabugon sa Paway, Ilocos Norte, at saka si Bong Belica pa. Good morning. Happy Manalagi yan, birthday. si Bong. Daw, Ay, si Bong Bel, lagi nakikinig asawa, sa atin. Ang kanya asawa, si Marites Belica, happy birthday. At siyempre, belated happy birthday kay Dennis Dave. Yan. Isa pa, Morning. si Nenita Sagalang, asawa ni Major General Yes. Demi Sagala. Happy birthday. Happy Kaner, birthday. kabatch ko sa Lasalyan. Happy birthday, Nenita. At ano pa, meron pa kayong bate? Wala na. Magbe-break Wala na. muna tayo. Oras po natin, 28 minuto na makalipas ay kasyam ng umaga. Good morning. Magandang Sabado po ng umaga muli mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa DZRH Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Senator J.V. Ercito, si Inspector General Dodo Duloy at siyempre si Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning mga kapatid. Good morning. Good morning. Ay, Babati lang sandali. din ako unang-una kay Regional Director General Tony Maralag. Nakikinig sa atin, monitor sa General, Cagayan na province. Oo, nagmo-monitor siya dahil siyempre Region 2, Region 2. Region 2 yan, tinamaan yan eh. Puro Good abogado morning, dati good morning, binabati mo. Jen. Ngayon, panay pulis na. Baka ikaw naman. Dati panay Brad Ngayon, turbo. Ngayon, puro bro na, bro. Dapat sumali na to si General sa bro. Bro na ngayon. Bro na. Bro na ngayon. Hindi na Brad, Hindi na, bro. Turbo bro. Turbo bro na. Binabati natin, naka-tune in na ulit. Sino? Si Ninita Sagala, at saka si General Demi Sagala, Major General Demi Sagala. Oy, Happy birthday at good morning, Ninita. Good morning kay General Sagala. Ito muna. Bati pa. Si NBI Director. Judge! Judge GB! Jimmy. Oy, NBA Director, Judge. Judge. Mabuhay ka. Mabuhay ka. The sharpshooting Sharpshooting Judge, Director. Balita ko si Talagang- Judge meron daw yung shooting range na Meron. Ano? Private. Private. Boss, siyempre, makikiputok ka mga kabisya. shooter yan eh. Saka yung kanyang chief of staff, si Director Joel Si Director Joel. Director Joel at saka siyempre si Director Albao ng Region 11. Sana nakikinig sa atin pa. Naku, Director dito. Morales ng Region 12. Pati natin na Berlin De Jesus, si Edmar Estabilio sa Japan. Sa Edmar, dating DCRH reporter yan. Edmar, Mabuhay channel sa Japan. Meron siyang radio doon. Si Morning. Rizalino Miras, si John Patrick Dagon, si Ariel Ignacio. Sabi niya, tama ka, business nila, subdivision. Naku, ano ba naman? Si Paulo Apostol at si Helen Kochan. Good morning sa inyo. Nakikinig sa atin, monitor ha. Si Attorney Ivan Samson ng NBI, Head Executive Assistant Ni Judge. Busy Basta ako, ang NBI na yun. Ang daming Natutuwa ako kay Judge Joel sapagkat Tumera. Si Bureau Immigration Director. Yan. Kaibigan natin. Kaibigan Commissioner. Commissioner. Pinabababa mo rin. Commissioner. Commissioner. Nakita ko kasi Director. Commissioner. Joel. Biado. Yado. Tom. Good Morning sa'yo. Good morning. Sana maalis mo na yung mga goons na nakahilera dyan sa koridor ng BI. Ay, balita ko, hindi mo pa daw masyadong winawalis yan. Minana mo na yan eh. Medyo alisin mo na ha. Walisin na. Walisin mo na, ipagpag mo ng konti ha. Ito si Summer Sia dan sa Legazpi at siyempre si Mayor Kaloy Baldo ng Kamalig at saka si Mayor Junji Kausyan ng Ito ngayon ang tanong ha. Ito, bumagyo. Maraming nasalanta rito. Ngayon, ang gusto ko lang malaman, yung mga tumatakbo sa inyo dyan. Ano na ang ginagawa ng mga yan sa inyo? Marami naman. Diba? Iba. Marami naman. Teka muna. Pag nagbibigay, sa amin meron. Hindi. Bago mo banggitin yan ha. Kasi nakikita ko lang dito sa screen. Inalis nyo naman yung best of yung finals daw. Yan. Diba? Ano ba yung Hinebra tsaka TNT ba? Ang yes, versus Hinebra and TNT. Team ko. Maganda yung basketball eh. Kasi yung San Juan, kaya ko lang nakakuha yung basketball na yan. Hindi ko nga Sa San Juan, malaman. magaling eh. Magaling. Kasi yung isang house, puntahan ng mga retired. No? Itong San Juan din, puntahan din ng mga retired basketballista. Ayun. Na hindi taga San Juan, yun ang nakakalungkot. Basket- Ilan ang player doon? Ilan ang konsyento James na Yap. James Yap. Paul Alyado. Artadi. Paul Artadi. Ngayon, si Paul Artadi gumraduate, may substitution. Siyempre, 6 points. Siyempre. 6 pounds. 6 fouls. Gumraduate,
Substitution. Ren Ritualo. Naku, kahit taga-Lasal yan, hindi naman taga San Juan. Hindi ba tiga San Juan? Ginawa na retirement home ang konseho ng Bakit San hindi Juan. na lang si JC ang lumaban dyan? Si JC ng San Juan. Sino? Si JC ng Ay, San naku, Juan. matindi yun. Tiga Xavier din yun. No, si Bagman. Oo. Matindi yun. Balita ko. Hindi basketballista yun eh. Hindi, Ah. hindi basketballista. Ano yun? Iba yun. Sa Luista. Sa Luista. Oo nga, yun. Si JC, napakinggan nyo sa San Juan. Ha? Yan ang, remember the name. Yan. Remember the name. Remember the name. Now a name. Legend. Soon a legend. Soon a legend. Soon a legend. Ginawa. Ay, naku. Pero ito gusto ko lang Ay, puntuhan. pero Ito, bago lahat, no? Maganda lang dito sa bagyong ito. Hindi naman sana namumulitika tayo. Si former Vice President Lenny, no, naging aktibo, tapos si Presidente BBM, 'di ba, nagtutulungan, wala nga yung kulay. Oo, Dapat yes. ganyan pag Maganda. pag calamity, dapat colorblind tayong lahat. Yes. Tulungan tayo. Yeah, Yan at ang saka- napakaganda. Wala po kong inaano rito politika, pero ang gandang tignan. Tama. At saka wag na ho kayong magsiraan. Halimbawa, Sisiraan pa eh. Yung Nakakalungkot. turuan. sisiraan pa nila si Governor El Rey Villapuerte tsaka yung mga anak, di ba, na nasa Siargao daw. Di ba? Nasa Siargao po sila. Bago. Tumama yung bagyo at bago pa lang tumama yung bagyo. Nandun na sa sila. Bicol, nandun na sila mag-aama. Di ba? Yung politika. Kaya binabati natin yung mga kaibigan mo. Oh. Oh. Arnie Pentevilla. Uy. Boss Arnie. Boss Arnie. NPC yan. Partido District. Pero Partido babatiin ko District. muna si Bigyan natin Governor yan. El Rey. Oo, siyempre. Congressman and soon to be Governor El Rey Tsaka yung mga anak. Balik, Yung mga anak. Kaibigan natin, Balik. si Congressman Balik. Mix Sina, Villapuerte. tsaka yung dalawang mayor, si Joby Pentevilla rin. Ayun. Alam mo, yung mga Puentebella Pwede at saka mga Villapuerte, pareho nating kaibigan. Oo, pareho natin kaibigan. Maaring sila ay Hindi magka- Minsan. Oh. Pero si Gob El Rey, alam mo na. Ah, Pagka medyo... Tsaka yung kaibigan mo. Ha? Sino yan? sino? Si Bong. Bong. Biliperte. Ano? Hindi, tahimik na ngayon si Bong. Tahimik. Kasi Maganda. brother. Oh, si Brad. Brother. Oh. Hindi na Yun ang masyado. talagang bro. Nagbago Nagbago. na. Sabi nabati ko yung mga JCI dyan sa Bicolandia, no? Naga, Albay, lahat sila tumutulong, no? Lalo sa Albay, no? Kaibigan natin, panay JC, mga nagkakalaban man sa politika, pero ngayon nagtutulong-tulong Siyempre, sila. binabati natin si Mayor Legasyon ng Naga Naga City. City. Oo, Diba? Tsaka si Congressman Bordado. Mabait yan, mga may Alam mo, ang delegasyon. maganda dyan, nagkasundo-sundo sila, walang away. Wala. Si Congressman Bordado, lalabang bise ni BP Lenny. Oo. Diba? Si Mayor Legasyon. Legasyon. Mayor naman, Congressman. Ba't may lumabang ba kay Mayor Lenny? Wala. Gusto bang baka lumaban? kung sakali Alam mo na. token. Ha? Token. Token. Oh, Pero Pero silang kasi mga tao yan ni Manoy Jesse di ba? ang mabigat yung Albay. Pang-apat Naku, na, bigat. pang-apat na yung governor nila. Balik Oo. si Manong Ali. Sinuspinde hindi, ang unang Noel. kwento, Noel. nanalo si Noel Noel Rosal, Rosal, yan. dating mayor ng Hindi nakaupo. Legazpi City. Legazpi. Hindi nakaupo. Hindi, nakaupo. Nakaupo pero Nakaupo, sandali. tanggal. Kaya lang inalis. Inalis. Umakyat si Vice Governor Edsel. Grex. Grex. Lagman. Grex. Lagman. Vice Gov. Vice Gov. Naging governor ngayon. Ang naging governor, yung number 1 bukal. Oh, Vice Gov, yung babae. Oh, niyari muna si Grex Yung kasi Glenda. wetting. Oh. Tapos yung Grex, sinuspindi ulit. Oh. 'Di ba? Dahil ng ombudsman. Oo. Kaya yung babae ngayon, si Glenda Aguado. Aguado, yun. Yun ang governor ngayon. Oh, hindi, pero lahat sila. Pero sabi sa akin, Hindi, lahat sila tapos na kasi biniliktad na ng Supreme Court yung tungkol kay Noel. Kaya balik si Governor Albichara. Oh, Ganun ba? ano si Noel eh. Hindi si pa. Noel? Basta Hindi, ngayon, ang incumbent, yung bukal, yung Hindi. babae. Balik. Talaga? Albichara. Si Alden, kaibigan natin din. Inano yung results nung election. pero ang balita ko, ang malakas Ngayon, doon, yung ano, Tapos yung bata ni Paring Dodo, si Oh. General, Oh. bata niya to. oh, Naging mayor ng Legazpi, oh. Carbin. Hindi. Oo. Doon nakaupo pa si ano, di Si ba? Garvin hindi na, kasi nag-file na ng party list eh. Hindi. Si Rosal? Hindi na kasi tinalo si Garbin, yung asawa ni Noel Rosal. Oo. Panay JCI yan, ha? Oo. Talo. Mo Sa ko Supreme Court. kung yung Supreme Court decision. Supreme Court decision. Ayun ang mabigat. Yun ang decision. Pero ang problema niyan, hindi yan final and executory. Aabutin na yan ng eleksyon. Di ba? Kaya, ano ngayon sa Albay? Medyo mabigat. Hindi, kung considering Pero may na- lamang pa din, andun. Alam ng mga tao doon, may malakas pa rin doon. Yung dati. Basta ang ano doon,
Kasi ang Yung tumatakbo kaibigan doon, ni... Si Joey, babalik. Noel Rosal. Ang mabigat Grex ang mabigat Blagman. ngayon doon, yung Oh. kaibigan ni Sen, ni Sods, Sino? Nando Gonzales. Doon si Nando, relax lang sa Relax. ligaw eh. Ikaw. Sa distrito Kong lang yan. Nando, Oo. yung pamangkin Kong niya yata ang last term as congressman. Congressman. Pero as it is, ang maglalaban for governor ay yung Noel Rosal kasi nga meron TRO yung SC doon sa Comelec memo. Alam mo yung Comelec, mamaya babalikan natin yan. To si Noel, ano pangalan to? Rosal. Hindi. To si George Garcia, si chairman, medyo nahihinaan ako. Diba? Bakit naman? Huwag na kayong kumomentaryo kasi politiko kayo. Kami naman hindi politiko. Hindi naman kami pwedeng Pero si Chairman George Garcia, nahihinaan ako. Mamaya kikwento ko kung bakit. Ha? Yeah. Pero bago yan. Bago ka magkwento niyan, bago yan. mamaya, Oo, pakwento muna natin kay Sen. Kasi galing IPU. Oo nga pala. IPU. Hindi, kikwento ko na lang. Magre-report ako. Magre-report. Hindi, pero dyan sa Albay, yun nga, Noel Rosal na Lalaban ulit. kakagaling ko dyan mga 10 days ago. Tinanong ko doon sa mga tao, malakas pa rin daw. Bakit hindi nyo kinakalimutan yung isa nating kaibigan na galing kongreso? Joey. Joey. Oh, si Joey Salceda. Hindi mo rin pwedeng biruin yun kasi dating governor yun eh. No, hindi pwede. Tsaka kakampiyan ng mga ng grupong Ako Bicol. Oo, Sila oo, magkakasama. Medyo matindi yan. Alam naman natin Oh. bakit. Malakas sila ngayon. Di ba? Eh, siyempre, yung kapatid naman ni Congressman Saldico. Diba? Ito si Tatakbong Kito. vice governor. Hindi, congressman. Oo. Doon sa babakante Si Kito. babakante ni Congressman Joey Salceda. Pero yung maging vice governor Joey, kapatid din. Oo. So Diday ko. isang grupo sila ron. Ako Bicol. Oo. O mag-report ka muna doon sa ano mo, Mag-report sa na ba ginawa ako? mo, yung trabaho mo. Ay, hindi. Kadarating na natin. 2 linggo ako nawala. Dahil ako po ang naatasan ni Senate President Chis Escudero maging head ng Senate delegation sa Interparliamentary Union sa Geneva, Switzerland. No? Sinong kasama mo sa Senate delegation? Si Senator Nancy Binay, Senator Grace po, kami tatlo. Dapat si Senator Coco Pimentel, kaya lang nag-back out nung huli. Pero dapat head ako ng delegation, ng Philippine delegation, pero last minute, sumama na rin si Speaker Martin. So, syempre, sa courtesy and a protocol, siya na naging head ng IPU Philippine delegation sa IPU. Yung IPU, every year yan. Yan ay isang forum ng mga lahat ng parliamentarian sa buong mundo. Pero nakapag, naman ako, sabi ko, first time kong maka-attend nito eh. Sabi ko, sayang naman kung pupunta lang ako ron at manonood. Kaya nagsalita rin ako, no? Lalo na doon sa ASEAN Plus 3 Forum. Tama Na, naman. nagkaroon Sa kasi Ano yung plus 3? sa Ano ASEAN ba Plus sa 3? yung plus 3? US, Korea, Japan, and China. China. Of course. Okay. Okay. Nagsalita ako ron The big three. na siyempre, doon sa nangyayari dito sa atin. At balita ko sa- ay may sa sinalti ka Pilipinas. dyan. May sinalti Hindi ka naman. dyan. Sinabi lang naman po natin yung sitwasyon natin. Hindi, na nakita ko yung picture mo eh. Yung picture mo, yung Hindi nasa naman. likod mo, nakatingin sa'yo. Nakatingin. Nakahanda sila. Hindi, sinabi ko lang na we can resolve this as parliamentarians. Yun ang tinutukoy mo. Banggitin mo kasi. Yung pa, yung, of course, yung China, yung nangyayari sa atin na bullying, Aggressive. aggressive, yung hostile behavior nila sa atin. Hopefully, kaming mga parliamentarians, through us, magkaroon ng resolve ito. Sabi ko nga, we do not want war. No? Hindi Sino ibig naman? sabihin. Pinaglalaban lang namin teritoryo namin, pinaglalaban namin yung aming mga Coast Guard, yung aming mga mangingisda. So, nagsalita po ako doon sa ASEAN Plus 3 Forum at nakikinig yung China. Nagsalita rin po yung China. No? Nung sila naman nag-respond, ang chairman Malaysian, nakita ko Malaysian Chinese, dapat ayaw na akong pagsalitain kasi magdedebate. Di nag-Chinese ako bigla. Nagulat yung makasama kong congressman kasi may translator doon na di ba, headphone. Nagulat sila bakit daw bigla ako nag-Chinese. Di nila alam na nakapagsalita Sabian po School ako. ka. Sabi ko, we are just protecting our sovereignty and also our fishermen and our Coast Guard. No? We are just standing for what is right and we want to resolve it diplomatically. Yun po ang atin. Buti na lang, ikaw nandun at very... Maganda nga yung... statesman-like ang dating mo. Yung dating, ha? Bakit naman? Ha? Bakit naman? Baka kung... Hindi maganda nga ikaw naman. Pinuputi ka na nga. Bakit pag Baka iba? mamaya. Hindi, kasi halimbawa, at saka ikaw ang yung tempered. Hindi magulo. Swabe lang, swabe. Swabe lang. Ayos yun. Hindi ito left-handed compliment, ha? Hindi ka... Kasi, alam mo, madalas na kami,
Siyempre, pag yung mga ganyang IPO at sinasabi ng mga, alam mo na mga kritikong netizen, junket, no? Hindi junket to. Dinadala natin sa isang forum yung ating pong posisyon. Tsaka on sa the record Pilipinas. yan. On the record. Official. International conference. Forum to eh. So hindi ito pang-lokal lang, Kaya lang nung nakikita kitang nagtatalumpat eh. Parang Inspiradong Oo. doon sa... Halata First ba? time ko yung first time. Alisin mo na yung parang. bumaba. Alisin mo na yung parang. Inspirado. Maganda ang dating. Maganda. Anong first time? First time kong pumunta ng yun. Siyempre, kailangan naman may impact tayo. Maganda ang dating. Ayun. Suabe. Suabe. Saka hindi naman masayang yung pondo na ginastos natin para lang tayo mag-participate. Tama. Yeah. Tama naman. Magmasid, dapat naman meron tayong impact. Yeah. Tsaka Oh. tracing back kwento ko lang yan, yung unang ASEAN Plus 3-4, yung panahon ni President Erap, siya yung unang nagsalita nung siya'y presidente, na siya yung unang nagsalita laban sa expansionism ng China at that time. No? Tagal na nun, The first Asian leader to stand up against China. Reiteration. Reiteration. Tsaka yun yung time na pinasadsad na yung Sierra Madre. Nagsalita siya sa ASEAN Plus 3 Forum din. So, Pero nahalata tinutuloy lang natin. mo si Sen, ha? Medyo magandang kahit naman kay, Inspired. kahit naman kay Alice Go, di ba? Maayos naman tayo. Oo, at saka, Pero ito parang refresh eh. Parang hindi ka, Oo. haggard. Oo, ikaw lang bumiyahin. Hindi haggard, ha? Hindi. Parang Pero marami dyan may haggard. yeah, si Chairman George, ha? Balikan natin At si... ikaw ba, ano ka ba? Sumakay ka ba doon? Sinubukan mo ba? Saan? Sa Geneva? Walang panahon. Walang panahon. Naglakad na kami Biking at saka lakad ha. Talagang ikaw. May break pa ba tayo? Mayroon pa isa? Meron pa. May break muna Meron tayo pa. bago ko kukuha si Chairman George Garcia ng COMELEC. Pero bago tayo mag-break, ito lang muna ha. Bago Sige. lang tayo mag-break ha. Kasi gusto ko lang pansinin. Kasi sabi kanina ni Sen JB, may mga tao colorblind. Ito naman, tanong lang naman to, tanong lang. Kay DTI Secretary Cristina Roque. Kasi ang dami nagsasabi dito na itong si Bakit na Secretary naman Roque. Bakit daw? Bakit? Tanong natin. Meron kasing 4 na manufacturer na in-approve na ng gobyerno Vape. sa vape. 4 na tong vape manufacturer. Approve to. Pero itong si Secretary Roque, Parang may kinakampihan. ang ginawa, kinansila yung... Approval? Yung approval? Oo, yung accreditation nung 3. So, nangyari, May solo. isa na lang ang tumakatang May ngayon na vape manufacturer. okay. Ang tanong dito, yung kanyang rason, ang rason niya, rason tungkol sa BIR. Di ba dapat BIR ang tatrabaho Nagre-resolve doon? nun. Anong Bakit DTI nag-resolve? So, ang tanong dito, Kasi meron daw komite Oh, na parang ang DTI ang chairperson or something. tapos At ang punto naman, yung pinasabi ni General General. Dodo, di ba, ikaw ba, Secretary, ano ba pangalan niya? Roque. Roque. Ano ba ito na Happy Roque? Ng kamiseta. No, kamiseta. May-ari ng kamiseta to. Oo. Ikaw ba, kami naman po, nagtatanong lang. Tanong lang naman to. Kasi yung unang, yung predecessor, di ba? Nag-approve. Madalas namin purihin dito, si Secretary Fred Pascual. Pascual. Purihin. Oo. Sobrang Purahin. bagal. Sobrang bagal. Burahin. Pero wala na si Secretary Wala na. Wala na. Pahinga na. Nagre-retire na naman. Tanong lang naman namin dito kay Secretary. Alam ko ito pinatutunguhan ni General Widodi. Meron ba kayong tinitignan at meron ba kayong tinititigan as far as yung mga vape, ano ba tawag dyan? Manufacturers. Oo. Diba kasi kung kakansilahin nyo yung 3, parang magkakaroon ng monopolyo yung isa. Alisin mo din parang monopolyo na talaga. Oo, Nagtatanong lang po monopolyo kami, na. Secretary Kamiseta, ay teka, ano nga? Roque. Roque. Ano ba Kasi- ito? Acting? O OIC? Hindi, acting. Acting pa lang to. Sinabit Acting. na sa Wala pa ano. Nasa Hindi to dadapan na OIC. si ito. Hindi, acting. Dadapan na si Baka ito. kailangan ibalik sa pagiging Kasi OIC. parang yung iniwan lang yung isang kumpanya na pagmamayari ng isang nagngangalang Eric D. Yun lang iniwan mo. Tatanong Sek, lang ano naman ba? po kami. Ano ba, Sek, bakit ba nagkaganyan? Yan ang tanong lang, ano? Yan ba'y kaibigan mo? Kami nagtatanong oo. lang. Hindi, ano bang rason kung bakit niyanggal yung 3? Di ba? Anong rason? Kung yung 3 na yan, ito yung sinasabi natin. Kung minsan yung style kasi sa gobyerno, akala mo kunwari, ito tanong lang naman, no? Oh. Sa ibang mga pamamaraan, ang style sa gobyerno, kung minsan, gagawin mo kunyari trabaho mo, sisentensya mo yung mga kalaban. Oh.
Pero kunyari ginawa mo trabaho mo, pero epekto talaga nun, may pinapanigan ka. Ayun. Ang tanong namin, ito bang style na to? Ganun ba to? Ito ba yung style na to? Yan ba'y dadaan pa sa Commission on Appointments? Dadaan Yes, pa to yes. sa commission. Eh baka si JB, pwede mong ibulong doon sa mga kasama natin yan sa Commission on Appointments. O kung hindi naman, kay Kong Jonat, baka maparating kay Pangulong BBM. Baka naman pwedeng ibalik sa pagiging OIC to. Kung ganyan ang gagawin. Hindi, kasi alam Because mo- unfair yan. Oh, unfair yan. Saka alam mo, si President Dapat yan, BBM, DTI no? Hindi, si President BBM talagang talagang siya is really for fair, free market talaga. At gusto niya talaga na Fair ayusin and ang negosyo. reasonable. Kaya Fair nandiyan and nga ang galing nga ni Secretary Dick Di ba? Dekgo. Dahil talagang ang kanila is really business Dapat walang oriented monopoly. talaga. Walang Walang monopoly. monopoly. Walang Eh, kung monopoly. ganito, tanong sabihin dito. ninyo na yung policy ninyo will result to a monopoly, medyo iba Tignan yan. ninyo. Kasi parang tingnan naiiba yata sa takbo ng bagong Pilipinas, yung gusto ni Presidente BBM at saka ni Sec Decgo. Medyo baka dapat silipin lang ito. Tanong lang naman ho yun, ha, Secretary. Secretary, wag ho kayong magagalit sa amin, ha? Kasi Attorney Dulay po yan nagtatanong. Si General. Inspector General, baka mabawi ho yung mga pulis nyo security. Baka may pulis kayong security. Ay, Haggard. Baka may haggard Haggard kayo. kayo. Ito si Chairman George Garcia, may haggard daw ito eh. Pero yan, babalikan Mamaya. natin. Kailangan yan. Mamaya. Kasi Ito mga muna. 18 minutes ang ibibigay natin kay Chairman George Garcia eh. Ito. Bakit naman mainit ka kay Chairman George? Mabait naman yun Mamaya, ibibigyan muna kita ng kopya ng column ko para mabasa mo. Mabait naman si Basta Chairman George. Ito daw, si Mayor Caloy Baldo at saka Mayor John G. Hausian nagpapasalamat kay Sec. Dahil Sec? kay Sen. Sen. Kay Sen. Oh. Sen. Okay na yung mga projects nila. Hoy. Oh. At meron din nag-text sa akin. Ano yan? Kanina lang sa Naga City. Oo. Diba sina Mayor Legasyon, Legasyon. Congressman, Bordado. papasalamat sa iyo. Oh. Yun. Diba? Pero alam mo, in fairness, napakaganda talagang tignan nung tulungan dito sa mga lugar na sa landa. Yan. Yun lang. Importante. Break lang, meron pa ba Kong? Aha. Advance happy birthday kay Governor Susan Yap. At ng bago Tarlac. tayo mag-break, Kaibigan natin yan, Governor Susan Yap. Binabanggit mo si Governor Susan Yap. Magaling na governor yan. Yeah. Mahusay. Bago na mag-break, Asyon Salonga Jr., Krisha May Locsin, Rosalinda Perez, good morning sa inyo. Nakikinig sila sa atin sa ating Facebook live. meron pa? Thank you. Parang Jerome ko, good morning sa'yo. Gumising ka na. Baka napuyat ka Baka kagabi. napuyat ka. Gising ka muna. Magbe-break lamang po tayo. Oras po natin, 56 na minuto ito. na. Makalipas ay kasyam ng umaga. Jos Piras. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si Inspector General Dodo Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning. Good Morning, morning. Pero ito, nananawagan lang tayo kay Chairman George Garcia. Ito, isinulat ko na nga ito 2 beses doon sa aking online column dyan po sa Advocates. Ang tanong ko lang dito kay Chairman George. Chairman, bakit ganyan ang ginagawa ninyo doon sa party list? Di ba? Unang-una, yung pagpapayag ninyo na magamit yung mga acronyms, 'di ba? Noong mga popular na programa ng gobyerno tulad ng TUPAD, 'di ba? Meron pang isa diyan yung SSS GSIS pensionado. Meron pa diyan yung Porpis, 'di ba? Oo. At pagkatapos yung nominees, hindi man lang ninyo nire-review. Ang rason nyo, moto proprio, wala kayo. Pwede ba namang wala kayong power, Chairman George? Sinasubmit na nga sa inyo eh. Hindi ba, bakit, ang tanong ko, bakit nyo ina-accredit yung mga yan na kitang-kita naman, very deceiving at gustong kuhanin ang credit sa gobyerno sa paggamit nitong mga acronyms na to? Probably it is true na walang attorney, tama ba yun, Attorney Yusek? Na walang exclusive right ang kahit sino doon sa mga acronyms. Di ba? Pero pagka yan, eleksyon at ginamit mo yung acronyms ng mga popular na programa ng gobyerno, tingin mo naman may mali rin. Hindi ba? Because credit grabbing and the intention really, aminin man nila o hindi, is to deceive the voters. Diba? Ito ang tanong dito kasi, parang Ede, yung mga sumasakay, kasi aminin natin, hindi lang naman ito sa programang gobyerno, pati sa programang pampelikula, pan-TV, lahat to ginagamit ito eh. Ngayon, ang tanong dito, yan ba ay nararapat bang pagbigyan? Dahil, siyempre, yan ay, alam naman natin, sumasakay yan doon sa Tama.
sa imahe at reputasyon. may probinsya, at no? pangalan, noong mga... Ngayon, may Batang Quiapo po eh. Ang dami ngayon, di ba? Kamukha nga nung isa. Sino ba ang nominee nun sa yung isang party list yung pangalan ng artista, yung acronym ng mga sikat na artista? Yung tugtugtugtug yun doon, si tugtugtug. FPJ? Ayun, yung parang gano'n. Sino ba ang number 1 nominee noon? Brian po. Yun. Yung anak ni- Nilabas na yung listahan pala, no? Oo, di. Ako nga, May nakita ba kayo? Nakibasa niyo ba kung sino-sino sinulat mga... ko nga eh, di ba? Oo. Yung asawa ni Senador Jinggoy, di ba? Si Presi Bitug Ejercito. Nandun nakalista. Nandun, number 1 nominee. Oo. Di ba? Sino pa bang senador ang nakita kong si Senator Joel Villanueva, yung si Bac. But in fairness to him, Matagal na yan. bago pa maging senador si Senator Villanueva, nandun na yung si Bac. Balik ba siya ng Balik ba siya ng Siba? Hindi, yung father niya. Oo. Di ba? Yung Agimat kay Senator Bong Revilla. Oo. Di ba? Pero sa akin lang, bakit Chairman George pinapayagan ninyo, di ba? Una, yung paggamit ng mga popular acronyms ng mga government programs such as 4Ps, Lamang kaagad eh. No? TUPAD, di ba? SSSG-SIS. Dapat yan, kung gusto ninyo, kung ano yung pangalan ninyo, sige, gamitin ninyo. Di ba? Pero yung acronyms na yan, hindi nyo pwedeng gamitin. At huwag kang magdahilan, Chairman George, na wala kayong power. Bakit pag nung nagdesisyon ka, na i-disqualify ka agad yung mga meron ng penalty ng permanent disqualification na ni-reverse ng Supreme Court, kaya mo? O bakit ito party list? Sinasubmit nga yung nominee sa'yo. Ang excuse mo, hindi, Congress should amend the law. Kasi wala kaming motu proprio powers. Chairman George, ba't pa kayo naandyan kung wala kayong poder? So dapat mo, magkaroon man ng batas to? Hindi. Magdesisyon kayo and let them take you to court. Di ba? Kung talagang... Ibig sabihin, magkaroon ng COMELEC resolution. COMELEC resolution. Di ba? Hanggang December pa naman yan. Di ba? Na i-disallow mo yan paggamit ng mga acronyms ng programa ng gobyerno. Dahil yan ay klarong-klaro. Yung sa gobyerno lang ang pipigilan. Kasi sa akin, gobyerno because government funds nandyan eh. Yung private, di ba? Medyo maluwag-luwag pa. Maluwag pa. Pero pag gobyerno, pera ng gobyerno yan. Bakit ibang tao makikinabang? Di ba? Sasabihin mo, Chairman George, pasensya ka na, Chairman George, mabait ka, nababaitan ako sa'yo. Di ba? Ayaw ko na nga maniwala doon sa sinasabi ni Congressman Marcoleta. Di ba? Tumatakbo ba si Senador na. Senador na? Pero Chairman George, kung ganyan ang leadership na papakita mo doon sa mga kapwa mo commissioners, pagtatawanan ka. At saka alam Ed nanggaling din ako sa House, 15 Congress 2010. Si Kong Jonat, nagkasabay kami. 14, 15. Nakakalungkot, na naabutan ko, naabutan ko diyan yung mga legit pa na party list, Una, mga sa labor, 'di ba? Sa agri, sa youth, yung mga medyo progressive talaga sila, Pero at least kahit na sabihin na natin ingay ganyan, pero nilalaban nila advocacy nila at legit. At consistent 'yun. Consistent kahit sino presidente, galit sila sa presidente. At least naabutan ko yung sabihin na natin talagang legit na marginalized sector representation. Eto nga, ang problema dito, yung bastardization ng party list system. Maganda yung konsepto. Kaya lang maganda yung batas. Naiba. Maganda yung objectives. Kaya lang, 'di ba? Kung ang COMELEC mismo, pasensya na Chairman George Garcia, ang magiging enabler, 'di ba? Ang magiging enabler ng mga umaabuso dun sa sistema. Kung ikaw COMELEC, sasabihin mo wala kang power at ituturo mo yung Kongreso, bakit ka pa nariyan, Chairman George? 'Di ba? Sayang na lang yung haggard na nag-escort sa'yo. 'Di ba? Tanong ko nga, bakit kailangan ba ng haggard ng COMELEC, Chairman? Tingin ko yan yung isang decision niya ng Supreme Court dapat maayos na pinayagan kasi yung mga non-members of the marginalized sector to represent them. Ang nakakatawa dito, di ba? May party list dyan representing this sector, pero ang mga may-ari, halimbawa, representing ng construction workers, kaibigan natin yan. Pero ang representative, contractor. Di ba? Ito na lang. Yung bago, yung vendor. Vendors party list din. Si Diwata. Kinuha pa si Diwata, number 5. Clearly, yan ay gusto lamang maging popular yung kanyang party list sapagkat ang unang Sino dalawang ba yung first nominee? First two nominees niyan, I can say,
mga kontratista na may mga malalaking project sa gobyerno. Halos ano na yata kung Jonat, 60% na yata ng party list, karay contractor eh. Alam mo, hindi naman isa lang yan eh. No, Alam mo, we mean no disrespect pag- sa mga Sorry po contractors. pero nagiging totoo lang tayo. No, pero Sayang. sa akin, alam mo, ang akin lang dyan, yung hindi mo kasi mapipigilan naman din yung mga tao na tumakbo na sabihin mo malaking negosyante Okay o lang. malaking kontra. Hindi naman kasalanan yun. Wala naman sa batas sa pinagbabawal. Kung meron man pagbabago na manggagaling dito, dapat ito, pagbabago manggaling sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema naman nagsabi ng open to eh. Kaya Open nga, sa lahat eh. No? At saka ito, para lang kasi baka di lang alam na ibang mga kabayan natin. Yun hong si Diwata. Nakausap ko yan si Diwata eh. Alam mo yan, hindi yan, wala, ano yan, nag-volunteer yan para sumama doon sa vendors party list. Walang bayad dyan. Siya mismo nagsabi na gusto niya sumama doon. At yung binibigay niya na tulong dyan, yan tulong na yan, ano yan eh. Voluntaryo yan. Walang nagsabi sa kanya na sumama siya dyan. So, ipagpalagay mo na. sabi, naniniwala siya doon sa advokasya at tinutulak ng vendors Pero party list. kailangan makita lang natin, 'di ba? Na ito vendors party list. Pero ang unang dalawang nominees nito, 'di ba? Ay mga may kontrata sa gobyerno. 'Di ba? Para lang klaro. Alam Hindi mo, po vendors 'yan, ha? Hindi po vendors na dapat siguro, no? Di ba? Pero kasi itong tanong nga, parang Ed eh, Sen JB at saka Kong Jonathan ilan ba sa mga tumatakbong party list ang masasabi natin mga malalaking kontratista? Kasi ang dami niyan. Kung titignan mo, halos lahat eh. Konti lang. 60% Baka nga. 60% lang. Hindi, baka more pa eh. Baka 70 pa. Hindi ko more eh, di ba? Ito pa ang isang kinukuha ko lang kuha ko diyan kay Chairman George, 'di ba? Bakit pumapayag ang COMELEC, 'di ba? Na ilalagay muna yung listahan ng mga nominees ng mga maayos na tao, doktor, abogado, at mga respetado. Pagkatapos pag nanalo na, magre-resign lahat. Pagkatapos Papalit na. papasok yung talagang may-ari ng party list na makikita mo talo ng politiko, 'di ba? Isinuka ng distrito, iniluluwan ng probinsya, 'di ba? Pagkatapos makikita ano mo ba dapat diyan. ang gawin? Pag nag-party list ka, kasi 10 na ngayon, di ba? So dapat ba maging patakaran ngayon, kapag wala ka doon sa 10, hindi ka na pwedeng umupo. Meron bang circular na gano'n? Meron, pero alam mo, Oh. you cannot force the party not to substitute Oh. at any given time. Because that's your right, ano? As a Oo, party, party ano? yan eh. Party, Dapat, ano? ang point ko Pwede, naman- ano? Oo. Pag nagsabi sila na, ayaw na ng mga kasama namin, anong gagawin Anong namin? gagawin mo? Hindi, Mawawala naman kami ng representasyon kapag hindi mo nilagay yung tao pero namin. ikaw, ang Kahit alam natin na style lang yon. ang sinasabi ko diyan sa inyo, Chairman George, 'di ba? Ang dami, Set the record. ang dami niyong magaling na abogado diyan. May galing sa Ateneo, may galing sa Sambeda, may galing sa UP, 'di ba? Meron kayong dean, meron kayong accountant, meron kayong economist, etc. Tapos pag-iikutan lang kayo ng mga party list. Ano namang klase namang COMELEC naman kayo riyan? Di ba? Dalawa Pero- silang din, ha? Pati si Ernest. Dean Ernest, precisely. Napakagagaling yung Mahusay. tao. Palulusutan lang kayo na, hindi, nagkasakit yung isa eh. Yung pangalawa, nagkasakit din. Yung pangatlo, napuwing. Pero ito ang tanong dito ha, parang Ed ha. Ito naman tayo, gusto lang natin maging Maayos. naman, ano? Yung ba kapag pinagbawalan mo yung paggamit na yun, hindi ba ma-question yun? O di let them take you to court. the right of the parties to Hindi. to Field. hindi, to name. To give a name for their party. Ito naman, to attorney, devise a ah. name, di ba? Hindi ko naman inaalis yung name eh. But if you use a popular government acronym, di ba? To credit grab. Ay ba yung Pero mali alam mo, yan? Ed, naalala ko yan, ha? Naalala mo yung panahon ni President Hirap, yung may programa nun, yung MAD, yung Hoy, mamaya na sa droga. Si Tinira yun. Richard Gomez Richard nga, Nanalo. hindi nga pinaupo. Oh, pero hindi nakaupo. Hindi nga pinaupo kasi nga, Yung government doktor. program. Yes. Precisely. So kung dati, nagawa na, Nagdesisyon ng Comelec. oh, Comelec hindi ba yun? pinayagan. Comelec o Hindi nakaupo. Hindi Comelec? nakaupo. Hindi Oh, nakaupo Comelec si ba? Goma, hindi. So bakit dati nagawa? Precisely. Dapat gawin din ngayon kasi nga tama ka, advantageous na pangalan ng programa ng Ito pa gobyerno. isa, Chairman George. So kung ayaw mo niyan, eto. Bakit pinapayagan yung mga kandidato na umattend doon sa mga payout ng mga government programs na yan? Tupad. Makita mo, welcome, congressman ganun, governor ganun. Di ba? O bakit nyo pinapayagan yan? Di ba that is giving undue advantage doon sa mga kalaban na walang access to public funds?
Paano galing sa kanila yung pondo naman eh? Oh, pero bawal sa kanila yun eh. Sila nagdi-distribute Bawal yun eh. Wala pa naman eh. Hindi pa Hindi, naman sinabi na ng yun. DSWD yun, hindi ka pwede. Alin? Hindi ka pwede ba yun? politiko. Ganon? O ang rason naman nila, hindi, tinitignan lang namin kung para maging orderly ang Yun. bigayan. Ngayon, pag naniwala ka dyan, dapat di ka na lang... Basta ako, isa lang ang party list na tutulungan ko at saka talagang kilala at saka yung walang iba kundi yung number 136. Yun lang. Basta, 136. hindi po natin nilalahat ha. Ang sinasabi lang natin, Chairman George, kung sila po ay innovative, dapat 3 steps advance ang COMELEC. Dapat ikaw din innovative. Yung sinasabi mo kanina, Parindo, sabihin mo, hindi, kasi meron naman kaming right, gamitin yan, exclusive right. Hindi. Ako, COMELEC, tingin namin, niloloko mo yung tao sa paggamit mo ng acronyms na yan, aalisin namin. Ngayon, if you want to take me sa husgado, then bring me to court. Hindi ba? Ang gusto mo is actionan. Proactive. And then, questionin na lang nila. Kasi ang gusto ni Chairman George, bigyan mo muna Pero, ako ng batas. Di ba, bigyan mo muna ako, i-amend nyo because tali ang aming mga kamay. Alam mo, totoo lang, ang dami din naman, at in fairness naman din, ang dami rin namang innovation na magaganda na ginawa si Chairman George Garcia ng COMELEC. Hindi natin Yung inaalis grupo. yun. Trabaho niya yun eh. Dami. Trabaho niya yun mga bagong innovation, Mga innovation, na to. Oo. Kasi nasabi ko lang, Chairman Mga George, reforms, oo. Baka pwede isama to. Baka isama to, pwede na sa mga reforma. kumbaga sa na manging, gagawin. kumbaga sa mangingisda, Chairman George, yung mga reforms nyo, ang nahuhuli, panay dilis at gurami. Di ba? Yung mga- Tirahin nyo yung lapu-lapu. Di ba? Oo. Ako, mabibilib kay Chairman George at kayo panghabang buhay kong pasasalamatan. Pagka yung government acronyms na yan na gumagamit doon sa tupad, ano ba yun? SSS, GSIS. Paano naman naging inyo yung SSS, GSIS sa gobyerno yan? Anak ng baka naman, Chairman George. Kailangan ba maging matalino ka pa para maisip mo na niloloko na ng mga yan ng taong bayan? Yung sinasabi ni Sen, yung tungkol nga nung panahon ni President Erap, yung tungkol sa MAD, yun. Hindi pinaupo yun. Di ba? At saka yung Saka akin. nakakuha ng boto yun, ha? Dapat Hindi, tsaka yung panalo na yun. Panalo yun. Ito Panalo nga, yun. hindi pa nag-uumpisa eh. At kayo naman, mga kababayan, kung sa umpisa pa lang, deceiving na itong mga party list na ito. For Peace, SSS, GSIS, etc., etc. At panlilito, diba? Pangke-credit grab. Alam nyo na siguro ang mangyayari sa buhay natin pagka nanalo yung mga yan. Kaya lang, yun lang, Chairman George, no? Sana lang makita ninyo na maging proactive naman kayo. Pag yung mga taong bayan naman, yung electorate na, ang binobola nitong mga party list na ito, kayo na lang ang tigapagtanggol namin. Di ba? Kasi kung without you, pababayaan nyo lang yan at sasabihin ninyo, hindi, yung Congress should amend the party list law. Kung ganyan lang ang aabutin na, paano nyo po kami po proteksyonan? Hindi ba? Kailangan bumalik tayo sa talagang intent sana Intent. ng party list system, which is really good, no, to represent yung totoong marginalized. Totoong marginalist. At ito naman, i-reiterate ko lang doon sa mga cause-oriented groups. Ayan, sina Bayan muna. Ilan kaya yung totoong marginalized? Siguro baka 10-20%. Oo Di ba? Karamihan, bilyonaryo. Ito lang nire-reiterate ko. Di ba? Hindi Yung dapat, party list law po, Sayang. iginawa yan para yung mga walang chance manalo sa isang regular district election, magkaroon naman ng pag-asa doon sa pagiging party list. Na ibang Na iba. nangyari. No? Anong nangyayari ngayon? Political dynasty, anak ng senador, Business. asawa ng senador, Business tatay interest. ng senador. Tsaka business interest. Business, di ba? Sana lang, Chairman George. Political and business interest ang nangyari. Diba, believe kami sa iyo, Chairman George, kaya lang medyo nawawala dahil dito sa ginagawa mong kukuya-kuya-kuy lang dito sa party list na to na sumusubok na guluhin at lituhin yung electorate. Sayang, Tingin no? ko, yung COMELEC, di mo pwedeng sabihin moto proprio, wala kayong power. Di ba? Ang laki nga ng powers ninyo pagdating ng halalan. Miski AFP, under your control eh. Di ba? Sana lang, Chairman George, makita ninyo. At kayo, pasasalamatan ko ng habang buhay. Di ba? Kung talagang yan, maaalis ninyo. At yung least, mga yan. alam mo, Eda, natutuwa. At least nung nasa house ako, inabutan namin ni Kong Jonat, yung talagang legit, genuine representative ng mga marginalized. At least, nung nasa Senado rin ako, nung first term ko, na ano rin ako, proud din ako na nakasabay ko sila, Senator Miriam, sila Frank Dillon, yung mahuhusay. At least, abutan ko itong mga panahon na ito, nung una akong pumasok sa mga,
sa House at sa House. Senado. Pero yun naman, Mr. Chairman George, alam ko, yung imprenta, parang hanggang December pa eh. Di ba may pagkakataon pa kayo? Ngayon, pagka kayo, hindi pa umaksyon dyan, malamang maniwala na ako kay Congressman Marcoleta. Pero magbe-break muna tayo. Ay, Meron pa ba tayong batiin break? muna natin. May nakikinig bate. sa atin. Si dating Mayor and SBMA Chairman Rolen Paulino. Oy! Nakikinig sa Olongapo. Good morning, Tsaka good si morning. Mayor Len J. ng Olongapo. Good morning, Boss Rolen. morning, Good morning at Mayor Len Mabait J. yan, mabait Maraming yan. salamat. Mabait yan. Oh. Si Mayor Paulino, matagal na nating kaibigan yan. Maraming salamat sa pakikinig. Magbe-break lamang po tayo. Chairman George, sana nakikinig ka. Oras po natin, 19 na minuto na makalipas ay 10 ng umaga. Good morning. Balik po tayo. Last segment na po ng executive session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si IG, Inspector General Dodi Dulay. Good morning, gentlemen. Morning. Ay, ano lang. Good morning. Nakikiramay lang tayo no sa kay dating General sama na sa PMA Class 88 si John Ray Tomo no na Si pumanaw General na rin. Tomo, Si General Tomo. Oo. Bata-bata pa yan kasama namin ng ng mga Class 88 no Maringal. Good morning. Siyempre, good morning din kay Boss Alfred. Boss Yeah. Alfred, ito, nag-text na si Boss Alfred eh. Good morning, Boss Alfred. Kahit wala daw si SOG, tuloy tayo. Sana nandun yung sabaw na masarap ano. Iyo. Meron yan. Special request ni... Pero Oh, siguro yung sila segment anuhin ko lang yung 'di ba naging controversial tong PhilHealth Fund. naku, oo. Ako nalulungkot ako daw bilang sponsor and author ng Universal Healthcare Act. Nasa 5th year na dapat tayo ng implementation next year. Sabi hindi pa nararamdaman. Kasi PhilHealth ang talagang key agency for its implementation. Naiinis ako rito halimbawa, ang dami na lumapit sa akin na halimbawa 500,000 inabot yung bill. No, halimbawa complicated, no? Ang binibigyan ng PhilHealth 12,000, 20,000. Oh. Sa Dahil akin, ito case rate ba to? Dahil sa case rate ang inaano nila eh. Pero, alam mo, dapat inayos nila yan. Alam mo, bilang sponsor and author nito, naglagay tayo ng Health Technology Assessment Council, yung mga health experts yun, specialist, na sila magsiset dapat yan at Tama. PhilHealth. Sa akin, pera ng gobyerno yan, pera ng members yan, subsidize pa natin yan na sin National taxes government, na dapat nararamdaman. Ang Universal Healthcare Act is giving access to genuine healthcare for all Filipinos without the financial burden. Hindi tayo private company. Tama. Ano kayo, bangko? Tama yun. Bakit kailangan may savings? Ngayon, ginagamit, may 90 billion na savings, pero ang dami pang nakapila. Ang daming utang sa ospital. Yung binibigay nyo, kung 500,000, 12,000 lang, 100,000, 3,000. Ano klase yun? Dapat kung kalahati man lang sinasagot ng PhilHealth, at least papunta na tayo sa success ng PhilHealth, ng Universal Ito, Healthcare. tanong ko sa inyong tatlo, Diba? mga kapatid. Pag ang PhilHealth, bumababa ang pondo, kaninong unang tatakbo? Gobyerno. Hindi ba sa miyembro? Subsidy. Hindi, sa miyembro Sa muna. member. Sa kasama. Mag-increase ng Ano mag-increase sasabihin ng ng fee. i-increase kayo ng inyong contribution? Premium. Tama. Hindi ba? No. Kayo pag kumita naman kayo, pagpalagay na natin na talaga Ayusin yung savings benefits. Kayo, hindi ba dapat yung benepisyo yun, ibigay nyo ulit doon sa At pinagkukunan saka, nyo ng pera? hindi tayo private corporation na kailangan may savings tayo and profit at the end of the year. Kung ano yung pera na yan, gastusin natin yan. Alam diba? mo, Para may impact alam doon mo, sa atin, Sen ating mga JB, babayan. ang malaking issue dito sa PhilHealth, matagal na issue dito, ay yung, kumbaga, iba ang pananaw ng PhilHealth doon sa mga ospital. Actually, ano to ang kawawa dito, yung taong bayan, kasi ang bakbakan dito, ospital at saka PhilHealth. Bakit kamo? Kailangan malinaw sa taong bayan Ang PhilHealth nagbabayad noong ginagastos ng pasyente. Okay. Ang ospital naman, sinisingil yung Lahat. yung charge noong pasyente dito sa PhilHealth. Ang tanong dito ngayon kasi, yung bang ospital, tama ba yung sinisingil doon sa PhilHealth? Kasi maraming nagre-reklamo na ang kanilang serbisyo na nakukuha doon sa ospital, mababa lang, pero kapag siningil na ito sa PhilHealth, nag-iiba na. Nagkakaroon ng patong, nag-iiba na. So ito yung ano ko ito panukala ko diyan, tanong ko lang Para po na hindi na po magkaroon ng sabi natin kasi baka may haka-haka lang. Hindi naman natin sabi ginagawa ng ating mga ospital. Pero para mawala na po yung mga haka-haka na minamanyobra o minamanipula yung datos at saka kung anong serbisyo binibigay sa taong bayan, dapat maggawa ang PhilHealth ng isang portal online kapag ang pasyente pumasok doon, nakaduktong na sa ospital. Kung anong ipasok doon, ano gastusin ng ospital, dapat yun automatic
nakikita Nasa ng PhilHealth. database Para, dapat. Alam mo- ano na, di ba? Nababantayan na kagad. Hindi na pwedeng baguhin. Ang nangyari kasi dito, kapag pumasok sa ospital, ang claim iba. Doon sa ginawa sa ospital. Eh, di gawin nyo isa na lang. Alam mo, Dalawang kasi ng PhilHealth Una, it is acting as an insurance company. Kaya may actuarial requirements sila Kaya kung pwedeng hindi magbayad, yan ang problema. Ganun Number ang one. insurance. And then number 2, yung tungkol nga doon sa package na inaano nila. Ako, Ano ba talaga yan? Kasi yung package na yan, magagawa mo lang yan kapag sa umpisa pa lang, pagpasok pa lang ng pasyente, may access na kagad ng PhilHealth. Tama yun si Atty. Do. Tama kayong lahat. Pero two things for PhilHealth. Di ba? Number one, bago nyo i-remit kung kani-kanino yung bilyong-bilyong pondo, organisayin nyo yung mga tao nyo. You hire more technical people to evaluate all of these claims. And yung mga nanloloko sa PhilHealth, file the necessary charges. Lalo na Number two, is yung mga infrastructure, technical, application, computer, IT, pagalingin ninyo. Pero ito, number 3, ang pinaka-importante, and I agree with Senator JB. Yung ulo ng PhilHealth, yung Emmanuel Ledesma, walang empathy. Hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari sa baba at kung ano ang feeling ng mga mahihirap na nasa mga ospital. Hindi niya nararamdaman. Hindi niya Ang hirap nararamdaman. Ang gusto lang niya, mag-Amerikana doon sa loob ng opisina niya. Tsaka nakakatawa, pag nagkwento siya sa mga investigation hearing, kala mo, lahat nagawa. Alam mo, nasa batas yung mga nag-level up na dapat lahat, yung benefit packages. No, halimbawa, open heart surgery, 500,000. Cancer, Kidney mga transplant, cancer, 600,000. Cancer, kasama po yan. No, pero tama si Kong Jonat ang PhilHealth, iniisip nila insurance company. Sila. Tama po yun. National Health Insurance kayo. Pero, you must remember, na service din kayo. 'Di ba? Dapat kung anong pera nyo gamitin para sa miyembro. Hindi natin kailangan ng profit. Yung PhilHealth, Kasi may At savings. May government funds Government funds ang kalakihan Hindi mo masisisi si DOF, yung pong excess fund. Sila kukunin nagsabing nila. may excess Kaya bibigay nila sa Department of Health. Ang hindi unang ba- tanong nga, bakit may excess? Yun ang Yan unang na tanong. nga. Bakit may excess? Hindi Bakit lang. may May excess? pangalawang tanong. Bakit may excess? Pero ang daming benefits at na hindi nararamdaman ng miyembro taong bayan. ng taong bayan. Simply because hindi naintindihan itong Emmanuel Ledesma ito ng PhilHealth yung nangyayari kapag ikaw ay mahirap at pumasok ka sa government hospitals. At saka, niyayari, hindi ba nag-reorganize yan? Ha? Hindi. Sa regional. Ang rinig ko Ay, palagi, mas matindi pa. I will study, we will study. Boss, 3 taong ka nang nandyan, nasa study ka pa rin. Hindi Forbes Park yung PhilHealth. Dahil balita ko, lumaki daw itong Emmanuel Ledesma. Di ba sa isang exclusive village na siguro hindi naman problema yung pagpapa-ospital. Di ba? Mr. Ledesma, para maintindihan mo maigi yung mandato ng PhilHealth, magtanggal ka ng Amerikana, magtanggal ka ng Barong Tagalog, umikot ka diyan sa Yung mga BARM, nakapila. umikot ka sa Bicol, Sa mga umikot ka ospital. sa Cordillera, 'di ba? Para makita mo kung gaano kahirap ang nararamdaman ng taong bayan na may sakit. At saka alam mo, halimbawa, konti na lang. Halimbawa, ang bill mo ng isang pasyente, 100,000. Oh. Kaysa si PhilHealth, binibigay 8,000, parang wala. Kung halimbawa, 30,000, 40,000 sagot ng PhilHealth. Kung 50,000 na, ang laking Laking bagay. bagay Ginhawa, nun Ang laking ginhawa And that is the intent of the law. Tama. Kaya ko yun, alam mo, nung nag-mayor ako, doon ko yun nakita na ang isa sa pinakamabigat na talaga Health. pinapasan yung health expenses. Health expense. No, may magkasakitan, may cancer, Malaking may bagay. dinadialysis. Tama. Lahat ng ipon ng isang pamilya nauubos. At Kaya nga natin yan tinulak At maintindihan natin yan kung talagang walang pera. Kaya meron. lang i-declare 90 nyo billion. na 90 billion kayo. Tapos yung mga magbibigay tao ka- nahihirapan. yung Kalokohan naman yan. 100,000 bibigyan mo, 8,000. Ano yun? Ay, nako. Di ba? Total overhaul ang importante. Bago tayo doon. magtapos kasi inintay na tayo ni Boss Alfred. Ah. Babasahin ko lang itong text nung kay George Garcia. Totoo yun. Laging may haggard dito sa Perea Street. Inaabangan. Perea Street sa Makati yan. Dito sa Legazpi Village sa Makati. Kay Chairman George. Chairman George, ikaw ba'y nakahagard? Tanong ko, entitled ba si Chairman George sa haggard? Ano ba threat sa buhay mo, Chairman George, at may haggard ka pa? Pero bago natin yan, next week na lang, Ay, paalam na tayo. happy birthday muna kay Pinuno. Happy birthday Oy, ni Sen Senator Lito Happy Lapid. birthday, Si happy Supremo, birthday. happy Supremo. birthday. Happy birthday, birthday. Sen. Happy birthday. Parin Jonat! Maraming salamat po sa mapagpalang araw sa ating lahat. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Maraming salamat po. Sa susunod nyo, magkita-kita muli tayo. Abuhay. JB Hersito po.
Ako po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyo pagsama sa amin sa executive session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino! May sangalan naman po ng ating kapartner, Secretary of Justice Boying Rimulya, di ba, si Ambassador Tete Boy Locsin, at siyempre si Assistant Secretary Paulo Capino. Yan! Yeah. Na hinihintay na namin ng appointment. Yan! SOJ, bahala ka na. Yan! Ako po si Ed Javier. Maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Salamat po. Thank you, Facebook. Ang balitang ito Natulak namin si Pao mag-asik kay